1 year ago, binili ko itong Monstera Deliciosa. Maliit lang siya. Nasa maliit na paso lang siya. Maganda siya kasi yung pandemic talagang mahal-mahal nitong Monstera na to. So, ayan. Susubukan ko nang ilipat, alisin doon sa paso, pero hindi pala kayang itumba. Kaya naman binuhat ko na lang. Nahirapan ako tanggalin yun talaga. Kaya humingi na ako ng tulong. Tapos, akala ko okay na, hindi pa pala. Kasi yung ugat, kailangan pantanggalin ng unti-unti yung lupa. Yan yung pinakamahirap dyan. Inabot na ako ng dilim. Actually, madilim na nung sinubukan ko yan. Ayun. Puputulin ko na yung first na yun yung pinaka main plant dati. Actually hindi, yan yung umusbong yung sa main plant. Tapos ang ganda na niya. So pinuto ko na kasi may tatlo naman siyang malaki ugat. Tapos ayun, pagkikibalayin ko na yung isa natitira doon sa main plant, tapos doon sa isa pang halaman. Nagugulat kayo kasi akala mo isang halaman lang siya, pero pag binuksan mo siya, nagugulat ka, dalawa pala sila. Tapos meron na namang isang maliit na umusbong. Yun yung hirap na hirap kong tanggalin. May kausap ako sa video kasi habang tinatanggol ko yan, may nangihingi na kagad ng halaman nandun sa loob. Ang kulit-kulit. Akala ko okay na, akala ko pwede mo ngatakin lang, pero hindi pala, buol-buol yung ugat niya. Kaya nahirapan talaga ako kasi may maliit pa na halaman yung musbong. Kaya inuuna ko tanggalin yung maliit na musbong. Tapos yun yung next na palalakihin ko. Hindi ko alam kung yung Monstera is gusto pa niya ng maraming tubig. So yung maliit, kinunin ko na sa tubig. Kaso ewan ko talaga kung mabubuhay siya. Sana mabuhay. Kasi lanta na siya. Kaya rin ako nag-decide na ilipat na sila. Pag-iwa-iwalay na sila kasi ang laki na nila dun sa paso. Tapos yung nutrients na nakukuha nila, hindi na kasya. At kaya nandun ako sa final na paso. Ito yata yung main plant talaga. So, dati nasa toilet lang yan eh. Naka-stay sa toilet. Doon ko sila itinanim. Tapos, wala naman direct sunlight. Yung ilaw lang doon sa toilet yung pinaka-bumubuhay sa kanila. Kaso dahil summer na, ilalabas ko na lang muna sila ulit. During entire summer. Para maganda naman.
lumago sila ulit. Tapos pag winter, pasok ko na lang sila ulit. Ayan. Tapos ang gandang tingnan pag nandun sa baba yung camera. Pero pag tinignan mo siya on top view, hindi pa siya ganun kaganda. Tapos, alam mo yung ano, siguro mga 1 week or 2 weeks ko pa sila bago makita ulit na maganda. Ayan, parang lantado pa sila kasi kakalipat lang. Ayan. Hindi ko na pinakita kagabi kung na diniligan ko sila. Pero, ayan, pinabalik-balikan ko sila. Next day na to, dinidiligan ko sila ulit. Tapos nilagyan ko na ng food, plant food, para siguradong hindi sila magugutom. And ayun na sila. Sige, mahalata ko naman sa dahon na hindi pa sila talaga nakakapag-adapt. Medyo nag-a-adjust pa. Pero nakita niyo yun nasa dulo. Yung tinanong ko yung para mga sibuyas na daffodil na yan. Ang lago-lago na. Ito ako pinaka-nasasad sa kanya. Olives yun. Tapos pinig ko namatay. So, see you sa next video. Papakita ko naman yung kalamansi ko na kailangan ko i-replant kasi summer na. Nandito lang sa stable sa loob. So, see you. Bye.